Okay, so please extend your hand toward me and please pray for me as we go to the Word of God today. Thank you, Lord. I receive, Lord, the prayers of your people. God, let it be, Lord, that we continually depend on you. For it's not by might nor by power, but by your Spirit. Let our preachings and our messages will never be dependent, Lord, on our wisdom, in our eloquence, but it's going to be dependent on the power of the Holy Spirit. This is our prayer in Jesus' name. One more time, everybody said, Amen. This morning, we'll be talking about ito pong verse po na to na I believe it's going to change a lot of us sa ating pananaw on the third person of the Trinity. And prayer po natin na may mabago talaga sa atin. Kasi po, nag-uumpisa po ang pagbabago sa atin, actually, una sa spiritual life natin. Di ba? When we receive Jesus sa buhay po natin, yung ating spirit po ay na-born again. Ano po? Pero yung ating isip, hindi pa. Sabihin natin, yung aking isip, hindi pa. Diba? Yung ating isip, marami pong iniisip yan. At many times, nagfo-fall short po tayo. Diba? Nagfo-fall short po tayo sa kasalanan. Bakit? Inisip mo kasi ang kasalanan. Hindi pa kasi born again. Diba? Kaya po, ang Bible ay talagang in-emphasize po yan. Diba? Do not be conformed any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, napaka-importante ang isip natin. Ano po? In fact, sa ating dito, napapansin po natin ang ating isip, minsan na kay Lord, minsan nasa mundo. Amen po ba yun? Kung minsan nga, nandito ka, yung isip mo, nandun sa bahay mo. Di ba? Kung minsan, yung gusto mong lutuin mamaya. O kung minsan, yung pagkain mo mamaya. Di ba? So, kaya napaka-importante po, yung isip po natin, kung saan ang direksyon, doon talaga yung magiging buhay mo. Diba? Kaya kailangan natin talaga ma-renew yan. At dito po sa verse po na to, binigyan po tayo ng solusyon. Praise God ba na may solution? Sa ating dapat maborn again ang isip natin. Ha? Dapat maborn again. And the only way maborn again yan is through this passage of the scripture. Binigyan po tayo ng solusyon. So sige po, everybody, let's read the Word of God. Sabi, letting your sinful nature control your mind leads to, tingnan nyo, death. But letting, tingnan nyo, the Spirit, referring to the Holy Spirit, control your mind leads to life and peace. How many of you here desire to have life and desire to have peace? Kaya dito po, palagi natin pinagpipray, Lord, sana mahaba pa ang buhay ko. Lord, sana later on, magkaroon tayo ng eternal life. Ano po, yung life forever. Diba? And syempre, magkaroon ng peace sa lahat ng sitwasyon sa buhay mo. Kasi turmoil. Diba? Nagkakaroon po tayo ng mga iba-ibang mga problema, iba-ibang pinagdadaanan, diba? Iba-ibang mga sitwasyon sa buhay, iba-ibang upbringing, iba-ibang level ng spirituality, iba-ibang level ng maturity ng buhay natin. Kaya napaka-importante po yung life in peace. At dito po, binigyan tayo ng solusyon. Praise the Lord. Will somebody say, praise the Lord? Praise the Lord ba yun? Praise God, di ba? Kasi nga, nandyan talaga, oh. Di ba? Sabi niya dito, kung mabangkit lang natin mabilisan, ikaw talaga may control eh. Tayo eh. May control pala tayo. Amen po ba yun? May control din pala tayo sa ating isip. Which is, sabi ho dito, kung ang isip mo na focus dun sa sinful nature, it will lead to death. Kaya ang dami pong makasalanan. Alright? Ayaw nilang tanggapin si Lord, di ba? Pwede, napapariwara ang buhay. And then, sabi niya, meron pong dalawang bagay dito, letting the Spirit, so you can let pala. You can let your mind be directed by your sinful nature, or you are going to let your mind be directed by the Holy Spirit. Dalawa lang. Walang middle ground. Wow. Di ba wow to? Ibig sabihin nito, wala ka talagang dapat na choice na dito eh. Hindi mo pwedeng, hindi pala ikaw pala eh. Dito pinapakita sa atin na ihayaan mo dapat
na ang banal na Espiritu pala, dito, pinapakita sa atin, ang mag-control sa isip mo. Ibig sabihin, yung isip mo, ipakontrol mo. Ipakontrol mo. Hindi sa sinful nature mo, kundi ipakontrol mo sa banal na Espiritu. Di ba? And then, pag nangyari yon, meron kang life. The opposite of life is death. And then, magkaroon ka ng peace. The opposite of peace is turmoil. So, ang title ng message po natin ay patungkol po dito, di ba? So, ano po ito? Come on, let's all declare together the message. Consciously minded. Consciously minded. Kasi dapat tayo po lahat pala may direksyon. May gusto kang pwedeng maging direksyon sa isip mo. At doon po nakasalalay kung magiging banal po tayo, kalugod-lugod sa Diyos, o magiging makasalanan po tayo. So wala ka nang sisisihin, kundi yung sarili mo. Hindi mo dapat sisihin kahit sino, kundi yung ating sarili. Kaya dito, binibigyan na po tayo ng solution. Ano daw ang gagawin natin sa ating isip? Ano daw ang gagawin natin sa ating isip? We need to let our mind, our thoughts, our thinking be controlled by the Holy Spirit. So ngayon, ang sabi dito, consciously minded. Okay, so ngayon, dito po, gusto ko lang po i-emphasize na ang reveal dito sa atin, yung Romans 8:6 na to, it's the condition of our mind, which determines the direction of our life. Yung condition, yung kung sino po ang kumukontrol sa isip mo. Ikaw ba ang kumukontrol sa isip mo? Or you are letting the Holy Spirit controlling your mind? Diba? Napakaganda, no? So may ganun pala. Pwede palang mangyari yon. Pwede pala nating gawin. We are letting. So ikaw pala ang magsasabi kung sino ang may hawak sa ating isip. Ikaw magsasabi. Hawak mo ba yan o hawak ng banal na Espiritu? Ganun lang po yan. Dalawa lang talaga. So, there are only two possibilities. A mind controlled by the sinful nature na ikaw din ang gumawa niyan, or a mind that is controlled by the Holy Spirit na ikaw din ang gumawa niyan. Kaya po, kung babalik-balikan po natin yung verse na yon, it talks about yung ikaw mismo ang gagawa nito. Kaya pala nating gawin. Pwede pala nating gawin. Hallelujah po ba yun? Pwede pala nating gawin. Na hayaan mo. Kaya nga sabi niya, letting. Letting your mind controlled by the Holy Spirit. Pwede pala nating gawin. Hallelujah. May possibility pala na pwede nating gawin. Ito pong binabanggit po dito. So, to be spiritually victorious, syempre, believers must consciously set and focus their minds on the Holy Spirit. So this means intentionally allowing the Holy Spirit to influence our thoughts, our attitudes, and our responses every day. Nung nag-react ka dun sa maling ginawa sa'yo, yung mga napakahirap mahalin na mga tao na kaibigan mo dati, ngayon di ka na niya kaibigan. Yung mga bagay na mga ayaw mo talaga, yun po yung possible na nagko-control sa atin na kung minsan hindi natin na-overcome. Ang tawag doon, sinful nature. At sinamarize yan ng Biblia sa atin. Ano po yung mga kasalanan na yon? Yung po yung tinatawag na lust of the flesh. So yung po yung tinatawag na lust of the eyes. And then yung po yung tinatawag na pride of life. So sa ating lahat, nagpo-fall tayo doon kung hindi natin hayaan ang banal na Espiritu ang siya ang mag-control sa ating isip. Ibig sabihin ng control, yung pong i-direct yung ating isip. Pero ikaw ang gagawa.
Gusto ng banal na Espiritu yun sa atin, pero ikaw ang gagawa. Kaya ang sinabi ito, you let. Hinahayaan mo. Kasi kung hindi mo hayaan, wala siyang gagawin sa'yo. Kaya ang tawag sa kanya, another helper. Kung hindi ka nagpapatulong sa another helper, sinong tutulong sa'yo? And many times sa atin, kaya feeling mo na makontrol mo ang sarili mo, feeling mo, pwede mong tulungan ang sarili mo, feeling mo, pwede kang magbago sa sarili mo. But let me just tell you this, there's no way for you to be changed. There's no way. Napansin nyo naman yun. Nalaman nyo na yun. Ang dami mo ng mga resolutions eh. Ilang taon na yon na ginagawa mo. Many times, binanggit mo na ng binanggit yung mga resolution na yon. Diba? Hindi na ako magiging magchismis, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magiging galitin. Ang dami mo kayang mga resolutions na gano'n. Pero napansin mo, hindi mo nababago ang sarili mo. Pero dito, may solution pala. Praise the Lord po ba yun? Praise the Lord po ba yun? Ito pala yun. Ang sabi dito ng Bible sa atin, hayaan mo daw. Hayaan mo daw. Siya pala ang mag-direct ng buhay mo. Siya ang mag-direct ng isip mo. At dito, sabi ho dito na kailangan yung intentional, allowing the Spirit to influence our thoughts. Tingnan nyo, our thoughts, our attitudes, and the direction of our lives. So when our minds are centered on the Holy Spirit, the Bible promises, oy, hallelujah, life and peace. Isn't this great? Sino ba sa ating gusto magkaroon ng buhay? Akala mo buhay ka pero hindi ka talaga buhay. Why? Kasi nga spiritually dead ka. And kahit na tinanggap mo na rin kuminsan si Lord sa buhay mo, a lot of times ang nangyayari is parang dead ka pa rin. And then nawawalan ka ng peace of mind, peace of heart, peace sa buhay mo. Kaya nagiging chaos ang lahat ng mga naiisip natin. Ang direksyon ng buhay natin. Pariwari-wara. Kaya dito, praise God, binigyan tayo ng solution. And prayerfully, na ito po yung ating maging focus sa buhay po natin. Pwede palang gawin. Kaya sabi niya, letting. Ano po ulit yun? You let Him. May control ka. Hayaan mo daw na ikaw ay siya ang mag-control sa isip natin para magiging maayos ang magiging buhay natin. At ang promise ni Lord, life and peace. And this morning, we'll be talking about that in 5 points. 5 bagay na titignan po natin. How are we going to let the Holy Spirit control our mind? Yun po yung tanong, right? Tinatanong ba natin, paano ba natin gawin to? Paano ba gawin natin? Kasi po, letting the sinful nature control our mind, obvious na yun. Obvious na yun. Kahit hindi mo gawin, nangyayari. Kasi po, ang mundo natin, nai-influence po tayo sa kasalanan. Nagiging negative ang mga iniisip natin, nababaling sa negative. Amen? Nababaling sa kasalanan. Nababaling sa kasamaan. Kaya kung hindi mo hayaan ang banal na Espiritu para hindi ka maging, ma-fall doon sa kasalanan, alright? Hindi po mangyayari to. Di ba? So kumbaga, parang isang, di ba, parang isang pagkain. Di ba? Di ba, may pagkain. Kumakain ba kayo? Yung ba yung pagkain, hayaan mo lang nandyan, gulay man yan, di ba? Isda man yan, or karni man yan, nandyan lang, hayaan mo lang dyan, ano mangyayari doon? After 2 days, 3 days, bubulok na. Kusang nabubulok. Tama? Yes. So ngayon, para hindi mabulok, anong gagawin mo? Ilalagay mo sa rep. Para ma-preserve na mas matagal na konti. Pero mabubulok din.
Kaya nag-expire. Pansin nyo? Pero kahit wala kang gawin, mag-expire yun. Kahit wala kang gawin, mabubulok yun. Kahit wala kang gawin, mapapanis yun. Ganon din yung ating sinful nature. Kahit wala kang gawin, magiging makasalanan ka. So, para may mangyari, eto na, may gagawin ka. Medyo matindi. Diba? May gagawin ka para ma-preserve. Para hindi ka mag-fall doon sa kasalanan. And there are 5 things for all of us para we are letting the Holy Spirit control our mind. Right? Para mayroon pong life and mayroon pong peace. Yan po yung promise ni Lord. Yan. Okay, number 1. Ano daw? We should intentionally. Eto na, mabigat to. Kasi nga, may gagawin ka talaga eh. Kung wala kang gagawin, magkakasala ka. Lahat ng walang ginagawa, magkakasala. Diba? So ito po, may gagawin ka. So ano po ang gagawin natin? To let our mind be controlled by the Holy Spirit or be directed by the Holy Spirit. We should intentionally focus our mind on the Holy Spirit. Intentional. Ano po yung intentional? May gagawin ka. You should let Him to do it. You know? Siya po yung inahayaan mo siya na siya yung iisipin mo. So paano ba to? Well, it teaches that the mind must be set or directed. Okay? It should be set and directed. Being spiritually minded does not happen automatically. Grabe. So yung pagiging mabuti mo, hindi automatic. Kailangan mo talaga may effort. Kung nagkakasala ka, automatic. Amen. Pagka may makita kang negative, gusto mong gawin. Diba? Pagka may kasalanan, gusto mong gawin. Na-attract ka. Diba? Na-attract ang ating sinful nature sa kasalanan. Diba? Gusto mo maging banal, praise the Lord. Pero pagkatapos ito, nag-iiba ka na. Ang dali mong magalit. Amen. Ang dali mong mag-chismis. Amen. Ang dali mong magsalita ng masama. Amen. Parang bibihira lang. Amen. Di ba? Ang dali. Di ba? Parang, pagkakinat ka nga lang sa pagdadrive mo eh. Parang natitempt ka na eh. Pagka may gumawa sa'yo ng masama, natitempt ka, di ba? Eye for an eye. Kung may katuwiran. May ganun ka eh. Diba? Mabilis na mag-react. Diba? Para magkasala. Mabilis kang mag-react. Diba? At napofall ka palagi doon. Tayo lahat. Kaya dito, binigyan po tayo ng diin. Diniinan ng Bible sa atin. Ng salita ni Lord. Kung ano po ang focus natin. Kaya intentionally focus your mind on the Spirit. Tingnan nyo, nagdadrive kayo, Holy Spirit, help me today. Sisiguraduhin ko sa'yo, kahit may mag-cut, hindi ka na matitempt. Yung mga nagdadrive, sino ba nagdadrive? Hindi na yata kayo nagdadrive kasi mataas na yung diesel niya. Nag-jeep na lang kayo. Nagko-commute na lang. Diba? Kasi, di ba? Pero pag ikaw nagdadrive, usually, kahit napansin nyo, lahat, kaya, alam mo, bago ka lumabas sa bahay mo, napakaganda po na maging natin to eh, maging habit natin. Holy Spirit, help my mind today. I will let my mind be controlled by you. Be directed by you. Ang ganda siguro. No. Naku, grabe. Lahat siguro tayo, Kristiyano talaga. Hallelujah. Born again talaga. Kasi many times, born again tayo dito sa church, sa Sunday, pero paglabas natin, ikaw na magsasabi, di ba? It requires deliberate focus. Deliberate. Intentional. Ikaw mismo ang gagawa nito. Medyo may battle talaga eh. Di ba? May battle talaga. Yung sinful nature, nandyan palagi. Yeah? Kaya dito, binigyan naman tayo na napakagandang solusyon. Kaya ang ganda eh, kasi may solution. Di ba? Hindi tayo napapariwara. Hayaan mo, tignan mo. Bago ka umalis sa bahay mo, Holy Spirit, guide me today. Holy Spirit, you are my helper. Holy Spirit, direct my mind. Hindi, try mo lang. Tignan mo kung ano mangyayari sa'yo.
Hindi ka na magiging bugnutin. Hindi ka na magiging galitin. Hindi ka impatient. Hindi ka na mapapariwara sa mga sasabihin mo. Kahit na may mga masasamang tao, mamahalin mo sila. Amen. Amen. Hindi, totoo. Hindi ako nagbibiro sa inyo. I-try mo to intentionally focusing. Okay? Letting the Spirit of God control our minds. So, how are we going to do this? To be consciously minded on the Holy Spirit means to turn our thoughts toward Him throughout the day. Remembering His presence and guidance. Spiritual awareness begins with intentional focus. Let's just say that together one more time. Come on. Let's all say that together. Spiritual awareness begins with intentional focus. Kumbaga, mayroon kang gagawin para mapabuti. Na hindi ikaw ang gagawa. Kaya po, mayroon pong na-emphasize sa Biblia sa atin yung Zechariah, di ba? Chapter 4, verse 6. Ang sabi niya doon, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So ibig sabihin po nito, it's the Holy Spirit in you together. We have been talking about this for some time, right? Ang partner mo talaga is the Holy Spirit. Partner mo talaga siya dito sa mundo. Kaya po, pinakabilin-bilinan ng ating Panginoong Hesus, di ba? Pinakabilin-bilinan niya. Right? I will ask the Father that He will give you another helper. Di ba? That will be with you forever. So that means, ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay po ng napaka-importanting paalala, napaka-importanting warning. Last will niya yun, bago siya pumunta sa heaven, right? And He is now seated at the right hand of the Father, and then pinadala ang banal na Espiritu. For what purpose? Isipin mo to. Hindi mo siya magiging partner. Hindi mo siya maging helper. Hindi mo siya iisipin. Hindi mo siya tatawagin. Ano ba bang purpose niya kung bakit siya nandito sa mundo? Hindi mo pa rin pala siya tinatawag. Hindi mo siya, hindi ka nagpapatulong. Isipin niyo saglit yun. Di ba? God the Father is in heaven. Jesus is in heaven. Amen po ba yun? Yes. But the Holy Spirit is here on earth. And you, all of us, are here on earth. Ibig sabihin, kasama natin ang banal na Espiritu dito sa mundo. So kahit saan ka pumunta dito sa mundo, nandito ang banal na Espiritu. Anong ibig sabihin niyan? Siya yung partner mo. Siya yung friend natin. Siya yung another helper. Meaning, parang si Jesus siya when He was here on earth. So parang nandito rin si Jesus, actually. Hindi lang siya physical, kundi He is here through the Holy Spirit. Amen po ba yun? Hallelujah po ba yun? So anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ang sinasabi po natin dito, ang ina-emphasize po ng Bible sa atin, is that He is supposed to be your partner. He is supposed to be your friend. He is supposed to be your everything in this earth. At ang sabi niya, He will be with us forever. So, ibig sabihin, hindi po siya mawawala hanggang nandito tayo sa mundo. Hanggat hindi dumarating ang Panginoong Jesucristo in the rapture, hindi siya mawawala. Mawawala ka, nandito pa rin ang banal na Espiritu. Hindi mo siya iniisip, nandyan pa rin siya. Ayaw mo siyang isipin, nandyan pa rin siya. Gusto ka niyang tulungan, ayaw mo magpatulong, nandyan pa rin siya. Kaya pala, ginawa niya ang ating mga katawan bilang kanyang templo. The temple of the Holy Spirit. Hindi siya mawawala. Hallelujah! Dito ba kayo? So the second thing, the first is intentionally focus your mind on the Holy Spirit. The second is you allow the Holy Spirit to influence your thoughts. Kasi kung hindi mo inaalaw
ito sa isip mo, hindi mangyayari. Kung di mo inaalaw. So anong dapat natin gawin? Inaalaw mo dapat. Kasi kung hindi mo siya iaalaw, hindi siya mapapasayo. Kumbaga, parang yung hindi mo siya winelcome sa buhay mo, sa isip mo, hindi mo siya iniisip, hindi siya mapapasayo. Ganun lang po yun. So kumbaga, parang i-receive mo talaga din siya eh. Diba? I-receive mo siya. Parang i-receive mo si Jesus sa buhay mo. I-receive mo rin ang banal na Espiritu sa buhay mo. Diba? Kaya po may ganon. Sa John 20, may Bible ba kayo? Nagdala kayo? Amen. Dapat masaya ka nang nagdala ka ng Bible mo. Nagdala ba kayo? Amen. Verse 22 ng chapter 20 ng John 20. Ano sabi po dito? Then he breathed on them and said, ano daw? Receive the Holy Spirit. Verse 22. Kita niyo po, si Jesus na po nagsasalita, di ba? Ang sabi niya, nung bago siya umalis, receive the Holy Spirit. What does that tell us? Di ba? So, you receive Jesus. After you receive Jesus, you receive the Holy Spirit. Magkaiba. Magkaiba ho yun. So, if you are not going to receive the Holy Spirit, hindi siya mapapasayo. Ano pong ibig sabihin, receive the Holy Spirit? You welcome Him. You invite Him in your thoughts. You invite Him in your attitude. You invite Him in your character. You invite Him in your words. You invite Him every day of our lives. Okay? Bago ka man lang umalis sa bahay mo, you talk to Him. You ask Him. You know, Holy Spirit, help me today. Amen? So, allow the Spirit to influence your thoughts. How is going to happen? Well, sabi ho dito, sa ating verse again, letting the Spirit control your mind. Saan natin ulit makita yon? Romans 8 verse. Memorize ba natin yon? Okay, memorize natin yon. Romans chapter 8 verse 6. Ano yung message natin ngayon? Romans chapter 8 verse 6. Ano sabi dyan? Sa New Living Translation, binanggit po doon, you let the Holy Spirit control your mind. This means what? We allow the Holy Spirit to shape how we think about our problems, how we think about our decisions, how we think about our relationships, and how we think about our circumstances. Oh, ito, medyo mabigat yung circumstances. Napakadami na natin pinagdadaanan sa bansa natin at sa buong mundo. Mukhang malapit na yata darating si Lord. Amen. Naisip lang. Pero malapit-lapit na talaga. Alam mo yun, the end of the end times na talaga. Napakadami, di ba? Yung prophecy ng Bible, nandyan na eh. Amen po ba yun? Dapat ready na tayo, which means you are letting the Holy Spirit have your direction sa buhay po natin. So, when the Holy Spirit influences our thinking, what will happen? Our perspective changes from human reasoning to spiritual understanding. Ayan ang pinakamatindi. Kaya tayo napapariwara, hindi natin naintindihan. Wala tayong pagkaintindi sa mga spiritual things. Minsan, di ba, binabasa natin ang Bible, hindi nga natin masyado naintindihan. Tama po ba yun? Mali. O ngayon, mayroon tayong good news. Maintindihan mo na ng maigi. Bakit? Kasi po, yung author nitong Bible na to, from Genesis to Revelation, okay, ayan ang pinag-uusapan po natin. Amen? Kaya sabi po dito, hayaan mo daw yung author ng Bible, which is the Holy Spirit, okay, be directing your mind or controlling your mind. Yan ang word niya eh, controlling your mind. Grabe. Wow! Kasi nga, hindi ka niya gagawan ng, hindi ka niya, alam mo yun, hindi ka niya matutulungan talaga eh. Dapat hayaan mo siya na tulungan ka. Amen po ba yun? Are you getting the point? Diba? Hayaan mo siya na tulungan ka.
Ha? So kumbaga sa lahat ng panahon, ganun talaga di ba? Gusto ko niyang tulungan, ayaw mo magpatulong, hindi ka niya matutulungan. Ha? Paano? Hindi ka matutulungan sa problema mo. Hindi ka matutulungan sa mga decision mo. Hindi ka matutulungan sa relationship mo. Hindi ka matutulungan sa circumstances mo. Ha? Kung hindi siya ang may control sa iniisip po natin. And the third thing is, how are we going to let the Holy Spirit control our mind? The third is, reject fleshly thinking. Okay? Alam niyo po yung rejecting the fleshly thinking. Yan po yung mga negative na naiisip natin. Nag-iisip pa ba kayo ng mga negative? Nagda-doubt ba kayo many, many times? Diba? Iniisip mo ba yung katabi mo na hindi ka niya mahal? Iniisip mo ba yung pamilya mo na hindi ka mahal? Iniisip mo ba na walang nagmamahal sa'yo? Diba? Iniisip mo ba na pinabayaan ka na ni Lord? Iniisip mo ba na ang tao wala ka talagang kakampi? Masyado kang KSP? Diba? Parang kulang na kulang ka talaga sa pansin. Naisip mo ba 'yon? Di ba? Pumapasok na lang doon. At ang problema natin is that once na pumasok sa isip natin yon, ini-entertain natin. Doon nagkakaproblema. Doon nagiging magpapatong-patong yung mga problema mo. Doon pumapasok ang depression. Doon pumapasok ang kasalanan. Doon pumapasok yung pag-iisip natin na masama. Kaya, dito, hindi na mangyayari talaga yan. Okay, how are we going to do this? We should reject. What does that tell us? It means we should not entertain. Okay ba? Yung mga fleshly thinking na hindi naman totoo. Hindi ka lang napansin, sasabihin mo, hindi ka na mahal. Napagsabihan ka lang, sabihin mo, hindi ka na welcome sa church na yan. Hindi ka lang binati. Naku, yung church na yan talagang hindi talaga para sa akin yan May ganun agad Agad-agad? Ano yun? Agad-agad? Kasi nga, yan parang, kahit hindi mo isipin, papasok talaga ang negative. Papasok talaga yan. So, anong gagawin mo? I-reject mo. Are you getting this? Anong gagawin? Huwag mong i-entertain. Okay po ba yan? Pagka pumasok po yung lust of the flesh sa puso natin, sa isip natin, huwag mong i-entertain. Pagka pumasok po ang lust of the eyes, huwag mong i-entertain. Ano po yung lust of the eyes? Greed. Diba? Pagka may sale palagi, lahat na ng savings mo, binili mo na, talagang linustay na lahat. Masyado tayong, baka mawalan na ako, ibili ko na lahat ito. Alam mo yung greed, yung mga investment, di ba, ang taas ng mga interest, greed Gusto mo, yumaman agad. Alright? And then, ang pangatlo, ayun, ang matindi. Napakahirap ma-overcome. Yung pong pride. Lahat tayo may pride. Lahat tayo ay, akala mo, hindi umiimik, akala mo meek. Alright? Many, many times, yung pala, pride na pala. Diba? Pag nagtampo ka, tandaan nyo, pride yun. Sino sa inyo nagtampo na? Hindi lang napagbigyan, nagtampo na. Ayoko na dyan. Hindi ako mahal dyan. Hindi na ako talaga minamahal. Pumapasok yun, yung mga negative na yan sa isip natin. Ang problema, ito lang wala namang, alam mo yun, papasok talaga yan kahit hindi mo isipin Yung negative about people, negative about yourself, negative about the church, negative about everybody, negative about the circumstances, negative about the government, negative about everyone. Papasok yan sa isip mo, hindi. Pero, ang maganda, you can reject. Okay? How are you going to reject? You allow the Holy Spirit and you have the power to reject it. Ang problema, wala kang power to reject.
Wala kang power to let it go. Wala tayong kapangyarihan para mangyari yon. Kaya doon ka magpapatulong. Holy Spirit, help me. He is another helper. Holy Spirit, help me. O ngayon, pag nagpatulong ka, tutulungan ka niya kaagad. Alright? So, doon po papasok yung letting. Di ba? Ang ganda ng word ni Lord, di ba? Di ba? Wow yun. You let the Holy Spirit direct your mind. So how do we do this again? Yung rejecting fleshly thinking. Ito yun, spirit-controlled mind or sinful nature controlling the mind. Dalawa siya eh. Di ba? Is Holy Spirit controlling your mind or sinful nature controlling your mind? Yeah? Ano po yung fleshly thinking? That will lead to what? Negativity, selfishness, fear, and sinful desires. Grabe. Matindi to. Lalo na social media natin, matindi. Kaya dapat kuminsan mag-fasting din tayo sa social media. Sa Facebook, sa Messenger. Paminsan-minsan. Tingnan mo, ayaw nyo. Pero kung sakaling hindi mo makontrol na hindi mag-fasting sa social media, dapat ma-remind ka sa salita ni Lord. You can reject naman din eh. Di ba? You can reject yung fleshly thinking. You can, wag mong i-entertain. Wag mong i-welcome. Di ba? Wag mong i-welcome. Get rid of those. Let go yung mga negative na yan. Yeah? And then number 4, we should respond. Ayan na. So nakita nyo po, reject. So anong gagawin mo? You welcome. You welcome to the Holy Spirit. Yung prompting niya. Diba? Minsan gusto ko niya kausapin, ayaw mo siyang kausapin. Kung gusto ko niyang tulungan, ayaw mo siyang tulungan. Kaya hindi ka tuloy natutulungan. So anong kailangan mong gawin? You allow Him. Diba? Para tulungan ka. So paano ba to? When we focus on the Holy Spirit, we become more aware of His inner guidance. So the Holy Spirit may prompt us to pray. May prompt us to encourage someone. Di ba? Parang ginagawa natin na, di ba, yung sa ating pagbungad. Napansin nyo? Di ba? We greet one another. Amen. Di ba? Oy, praise the Lord. Di ba? Natry nyo na ba? Inismailan yung katabi mo? Diba? Diba? Inismailan natin. Hello. Hallelujah. Amen. Kasi yung smile mo, baka yun na lang kailangan niya kasi depressed yan. Kasi napakadaming problema niyan. Amen. Oh, yung katabi mo, maraming problema yan. Diba? So, anong prompting ng Spirit of God sa atin? Oy, pagka inismailan mo lang, it will make His day. Diba? Alam mo yun? Ganun lang. Hindi lang dito sa church. Kasi dito lang sa church na nakaugilian na natin. Pwede ba gawin din natin sa iba? Sa office nyo. Sino sa inyo nag-o-office? Parang wala naman yan. Oh, nag-o-office, di ba? Di ba? 8 to 5, umattend ka, di ba? O, i-greet mo naman pag nandun ka. Hello, good morning. Yung ganun, mag-iba ka, di ba? Pero dapat everyday gagawin mo yun. Hindi, pagdating mo pa lang doon, trabaho na. O, may mag-greet sa'yo. Huwag mo akong guluhin. Okay, kasi baka maka-encourage ka eh. Yeah? That is the prompting of the Holy Spirit in you. Avoid temptation, syempre. And then make wise decisions. Avoid temptations. Grabe. Matindi kaya. Social media na naman. Punta na naman ako doon. Diba? Ayan, temptation, matitindi. The lust of the flesh, matindi. Okay? Magfo-fall ka talaga dyan. At yung imagination mo, masyadong, di ba, matindi. Di ba? Maraming iniisip. Ngayon, ini-entertain mo yon, at sisiguraduhin ko sa'yo, magfo-fall ka sa kasalanan. Sisiguraduhin ko sa'yo. Para matulungan ka, hindi mag-fall sa kasalanan, alam mo gagawin mo? Holy Spirit, help me now. Kasi hindi mo kaya to. Okay? Yes?
So, a spirit conscious, eto na ang word natin, consciously minded, right? Yan yung title ng message natin. So, a spirit conscious mind is responsive and obedient to His leading. Kasi kung iniisip mo siya, doon siya napapasayo. Doon siya napapasayo. Kung hindi mo siya iniisip, hindi siya mapapasayo. So kung iniisip mo siya, doon mo siya ini-embrace, doon mo siya wini-welcome. Kaya nga po yung kagaya ng mga ganitong libro natin, na bihirang-birang kayo makakita sa lahat ng bookstore. Nakakita ka ba yun sa PCBS, sa National Bookstore? Wala. Diba? About the Holy Spirit? Wala. Napakadaming mga teachings, ang daming mga title, pero about the Holy Spirit, siya lang palang kailangan natin. Siya pala yung nandito sa mundo. Siya pala yung God na nandito sa mundo. Bakit hindi natin pag-usapan siya? Siya yung another helper. Bakit hindi natin siya pag-usapan? Oh! Bakit hindi natin siya tuloy-tuloy na, pinag-uusapan sa lahat ng mga teachings natin? Diba? And one way para mangyari yon, syempre, magregalo ka ng libro. Amen. Para makatulong ka. Amen. At ikaw mismo, kasi nga, hindi mo nakikita ang banal na Espiritu. Kung minsan hindi mo siya naiisip, pero ikaw, nakita mo ang libro. Oy! Oo nga, no? The Holy Spirit pala, oh. Diba? Nare-remind ka. Amen. Kasi importante yung may nakikita ka. Nare-remind tayo. Yung mga pinag-uusapan natin dito. Diba? At ang mabigat pa nito, ay grabe. Nagulat nga ako dito, ba't may ganun eh? Sa Acts 19, ay, tingnan nga natin saglit sa Bible. Acts 19 verse 2, wala akong nakikitang oras. Amen. Natutuwa din ako pagka ganun. Wala akong nakikitang oras eh. Praise the Lord. Hindi nga, wala akong nakikita, kuya. Uy, praise the Lord. Excited tayo yan. Amen. Hanggang 1 o'clock na tayo dito, wala tayong nakikitang oras. Okay, hallelujah. Are you enjoying this? Amen. Okay, Acts 19. Tingnan niyo po. Acts 19 verse 2. Bakit may ganon, di ba? Bakit may ganon? Ba't may Grabe nga, nagulat nga ako, bakit may ganon? Ba't nasusulat doon sa Bible about this? Ang sabi dito, Acts 19 verse 2, did you receive the Holy Spirit when you believe? Bakit may ganyan? Tapos sabi niya, lahat po, sabi niya, no! They replied, we have never heard that there is a Holy Spirit. Alam niyo ba, hanggang ngayon, nangyayari po ito, hindi alam ng mga Kristiyano na may banal na Espiritu. Hindi nila alam. Walang nakakaalam. Hindi nila masyadong napapag-isipan. Di ba? So, ano ang ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kailangan natin ituro na ituro. Bakit? Kasi parating na si Lord. Kailangan natin ang banal na Espiritu, mga kapatid. At kung minsan, alam na natin to, pero hindi natin na-apply sa buhay po natin. Alright? And then, syempre, yan po ang promise ni Lord. Amen. When you let the Holy Spirit control your mind, what will happen? You are going to experience. How many of you desire to experience life? How many of you desire to experience peace? Yan lang ang kailangan natin sa mundong to, kapatid. Life and peace. Kaya kung napapansin nyo, gusto mo mahabang buhay mo. Amen? Sino sa inyo maiksi ang buhay niya? Gusto niya? Sino sa atin gusto niyang kunin ka na ni Lord? Ayaw mo, di ba? Ayaw mo, di ba? Gusto mo life, gusto mo mas mahabang buhay. Kaya kung halimbawa, ikaw, naghihingalo, napansin mo, dadaling ka sa ospital. Amen? Napansin niyo yun? Dali mo lang ako sa ospital. Hindi na ako makahinga. Di ba? May ganun ka. May ganun kang factor. Di ba? Yes? Bakit? Kasi gusto mo life eh. Di ba? O, paano? Ito ang solusyon, kapatid. When you let your mind be controlled by the Holy Spirit, you're going to have life. Long life. Long life. Amen. Here on earth. Bakit? Kasi nga, pinapahabang buhay natin ni Lord. Why? Para ma-share pa na ma-share natin ang banal na Espiritu sa marami pang mga Kristiyano. Kristiyano hindi, baka akala mo hindi Kristiyano. Hindi. Kristiyano. Yung mga tumanggap na kay Jesus sa buhay nila. Okay? Kasi hindi nila kakilala.
Ang banal na Espiritu, kapatid. Kaya yung mga ganitong libro po natin, nako, grabe, please, okay, help us to share the message. Hindi lang po kayo kasi, kundi po help us to share the message to others. Okay, so paano to? Eto na. Paul gives a powerful promise. When the Spirit control the mind, the result is life and peace. Ano po yung life? Life means spiritual vitality. Life means joy in God. Life means deeper relationship with Him. Ganda, no? Yan talaga ang life. Diba? Yan talaga yung, ang opposite ng life is death. Diba? Eternal death. Ayaw natin yon, diba? Gusto natin life. Diba? Life here on earth and life for eternity. And then ano yung peace? Peace means inner calm. Freedom from anxiety. Ay, hallelujah. And confidence in God's presence. Yan yun. Yan pala ang peace. Freedom from anxiety. Grabe, no? Diba? Tayo lahat palaging nag-aalala. Palagi tayong worried. Kaya nga po, alam mo po ang Bible, grabe. Pinakabilin-bilinan din ng ating Panginoong Hesus yun. Do not worry about anything. Kasi kung nag-worry ka, nagdududa ka na kay God. Ganun lang yun. At syempre, nangyayari yun. Why? Because you have missed. You have missed itong Romans 8:6 na pinag-usapan natin. To be consciously minded on the Holy Spirit. So, ito po, ang Romans 8:6 reminds believers that the mind is the battlefield of a spiritual life. In the sinful nature controls the mind. If the result is death. But when we consciously set our minds on the Holy Spirit, the outcome is life, hallelujah, and peace. Yun ang kailangan natin, life and peace. So tayo po, believers, the bride of Christ, must intentionally live with constant awareness. Yan po yun. Constant awareness. Allowing Him to guide every thought and decisions. So, paano ba natin ma-apply ito? Una, syempre, we begin each day by focusing our mind on the Holy Spirit. Invite Him to guide our thoughts. We invite Him. Holy Spirit, I invite you in my heart, in my mind. Practice moment by moment awareness of His presence. Remind yourself that the Spirit is with you. In fact, over and over, 1 Corinthians 6:19, He made our bodies as His temple. We guard our thoughts carefully. Reject ideas that lead you away from God. Follow the prompting of the Holy Spirit immediately. Obedience strengthens spiritual awareness. Expect life, expect peace as you keep your mind on the Spirit. A Spirit-focused mind produces a Spirit-led life. Grabe. Hallelujah. Amen. Siyempre, lastly, the more consciously our minds are focused on the Holy Spirit, the more we experience the life and peace that God promises. Di ba wow yun? Ikaw lang pala. Di ba? Ang mga hindi Kristiyano, si Jesus ang kailangan. Yes? Kailangan nilang tanggapin si Jesus para ma-born again, para magkaroon ng eternal life. Pagka tinanggap mo na si Jesus, anong kailangan mo? Kailangan mo na ang banal na Espiritu. Diyan po papasok ang banal na Espiritu. At dito, pinag-usapan po natin kung gaano po siya ka-important sa buhay natin. Kung lahat gusto natin ng life, kailangan mo ang banal na Espiritu. Kung lahat po sa atin gusto natin ng peace, banal na Espiritu ang solusyon.